Hi guys! For today's video, magluto tayo ng super easy salmon. Our ingredients is salmon, rosemary, coriander, long beans, 2 large potatoes, 1 lemon, 1 yogurt, 1 cup of yogurt, and around 2 teaspoon ng butter. Hiwain po natin yung salmon sa gitna. Yes, sa gitna kasi good for 2 person lang po yan. Yes, good for 2 person. Pero kung sa Pilipinas yan, na ganyan kalaking salmon, siguro pang isang buong pamilya na yan, 'di ba? So, sobrang mahal ng salmon. Dito kasi, para sa kanila, mura lang ang salmon. So, ganyan yan. Good for 2 person and walang rice. Yan lang talaga din yung kakainin nila. After natin yan mahiwa, ay ilalagay natin yan sa plato. Tapos, lalagyan natin siya ng asin, around 1 teaspoon or 2 teaspoon ng salt. And then, magpapainit na po tayo ng kawali. After that, lagyan po natin ng olive oil. Yes, olive oil. Wala pong ibang oil dito. Loyal talaga sila sa olive oil. Tapos nyan, ikakalat natin yung mantika para kumalat sa kawali. Ayan, ganyan-ganyan ninyo lang mga besh. At tapos, antayin nating uminit. Kagaya ng painit na pagmamahal ko sa aking asawa. Joke. Asawa. Yes, mahal ko asawa ko. Naisingit pa yon. O, tapos ginaganyan ng kamay. Alam niyo kung bakit? Para malaman kung mainit na. At ayan, mainit na nga. Ilagay na natin ang ating salmon. Piprito natin yan around 5 minutes each side. Yes, 5 minutes each side. Kasi gusto nila ng lutong-luto. Kasi si Buntes, ayaw niya ng rare. Pero, kung gusto nyo naman ng medyo rare, hindi siya masyadong madry, iprito na lang siya around 2 to 3 minutes. Ayan, after 5 minutes, check na natin. I think luto na yan. O, diba? Ay pa magbabaliktad. Flip it. Ayaw talaga niya. Besh! Lumalaban ang salmon natin. Pero wala kang magagawa, mas malakas ako. Ayan, di na, baliktad na. At yung isa, toink! O, diba? Nabalatan. Pero okay lang yan. Hindi pa yan madudurog. Matibay ang salmon natin na yan. Lumalaban yan. Parang ako, besh. O, di ba? Maganda pa rin. At habang hinihintay natin yan maluto, yung kabilang side na nahugasan at nabalatan ko na nga pala itong patatas. At makikita nyo later, nagkasugat pa ako dahil dyan. May dugo ang palad ko later, masisilip nyo sa video na to. Ayan, ikakat lang natin siya ng pa-cubes. Depende sa size na cubes na gusto nyo. Ako prepared ko yung ganito kasi para matutusok siya ng tinidor. 'Di ba? Ganyan. O, 'di ba? Nakita niyo yung dugo? Ayun, malaking nasugat natin, besh. Tanga-tanga si muchacha, ma'am. O, ayan. So, ayan, hinihiwa na natin ng mabilis kasi nga ako ay nanghahapdi na ang aking palad at yung dugo ay tumutulo talaga. Pero tuloy pa rin ang trabaho. What to do? Kahit may nararamdaman ka, ganyan talaga pag OFW. Ay, humuhugot pa talaga ang mamshi nyo. Talagang ganyan ang buhay. Kailangan magtiis para mabuhay. O, tama na ang drama, my besh. At ayan, hinugasan na natin ang ating potato kasi may bakas siya ng kahapon. Bakas ng dugo. Baka malasahan nila yung dugo ko. At check ang salmon ko luto na. At siguro luto na to. For me, luto na to. And ita-transfer na natin yan siya sa plato. Ayan na siya. At diba, hindi halatang nalusag. I mean, nadurog. Nagready na rin ako dito ng baking pan. Nilagyan ko siya ng parchment paper or baking paper. So, whatever. At ang ating patatas, i-transfer natin siya sa plato. Lagyan ko siya ng olive oil again. Kailangan natin yan malagyan ng olive oil lahat ng patatas. As in, lahat ng patatas para walang umiyak na bakit ako walang oil, sila lang ang meron. O, diba? At lalagyan natin siya ng around 1 to 2 teaspoon again ng salt para lang para may konting lasa. And after that, maglalagay tayo ng fresh leaves ng rosemary. Around 2 tablespoon ng rosemary ang lalagay natin yan, ng itsura ng rosemary, fresh rosemary. Dagdag aroma rin siya at siguro may dagdag din konting lasa. Kasi hindi ko matitikman, kaya hindi ko masasabi sa inyo, kasi sila naman kakain yan eh. Medyo tumatagal akong maghimay ng rosemary kasi dumudugo yung kamay ko, besh. Nagpo-post pa tayo dyan para lang punasan yung dugo. Baka mamaya makita nyo tumutulo dito yung dugo ko. May dagdag flavor ang ating patatas, 'di ba? Huwag naman ganun, pangit 'yon, o 'di ba?
So, ayan na nga, naglagay na tayo ng fresh rosemary. In fairness ha, medyo mahirap siyang himay-himayin kasi nga fresh. So, sumasama yung mga ano niya, mga tangkay-tangkay niya. Ayoko nun. Kasi sinabi dyan, himayin, 'di ba? Hindi na sinabing ilagay ng buo. So, kaya ayan, hinihimay natin. Magpakahirap tayo hanggang gusto natin. Para lang ma-achieve natin ang masarap na lasa ng ating mga niluluto. O, 'di ba? Ayun na nga, naglalagay tayo ng rosemary. Medyo parang ang tagal-tagal niya. Gusto mo ba ikwento ko yung buong buhay ko? Baka sakaling matapos na tayo paghihimay ng rosemary. Ha? Hindi pala. O, ayan na, tapos na. Pagkatapos natin maghimay, bigyan natin ng magandang massage ang ating mga patatas para magandang-maganda ang kanilang aura mamaya pag sinalang natin siya sa oven. So, it give them a best Thai massage. O, diba? And then, ilagay na natin sila sa baking pan. I-arrange natin ng mabuti. Kailangan walang magkapatong-patong para maluto ng maayos ang ating mga patatas. Kailangan natin silang ilinya. Pagkatapos natin silang lagyan ng oil, lahat sila para walang umiyak. Ngayon naman ay atin silang ipapatas ng maayos para wala ding iiyak. At ayan, na-preheated na natin ang oven. Ngayon, isasalang natin siya sa pan ng 180 degrees Celsius about 30 minutes. Yes, 30 minutes po. Kasi kailangan natin i-roast ang ating potato. So, alam nyo na, medyo matigas ang potato. So, kailangan ng oras. So, ayan, 30 minutes. So, don't you worry. Isipin nyo masusunog yan. Hindi yan masusunog. Ako pa ba? Magaling tayo dyan, besh. O, diba? Babantay-bantayan nyo lang para hindi masunog. Pero as for instruction, 30 minutes. O, diba? So, ayan. After nang nakasalang ng ating potato, ngayon naman ay linisin natin ang ating green long beans. O, should I say sa Pinas na Baguio beans? Baguio beans natin to kung tawagin sa Pinas, 'di ba? Dito green long beans kung tawag nila. Kasi ang sitaw green long beans dito. Ewan ko ba't green long beans din ang tawag nila. Hindi naman to sitaw. Sa atin yan, Pechay Baguio. Yun lang tawag ng amo ko, green long beans. Bakit ba? Pakikialaman ko pa yung tawag niya. Kung ano yun na yun. Basta ako alam ko sa sarili ko kung ano din tawag niyan. At after na natin malinisan, nahugasan ko na rin siya. Nagpapakulo na tayo ng tubig na mainit. Lagyan natin siya ng around 1 to 2 teaspoon ng salt para may lasa din yung ating beans. Kayo kung ano yung gusto nyong dami ng asin, kayo na bahala. At ayan, kumulo na nga. Nilagay na natin yung green long beans. At ating siyang pakukuluin ng mga 4 minutes lang. Yes, besh, 4 minutes lang. Ayaw natin yung masyadong malambot. Kailangan natin yung crunchy. Sabi nila, pag daw ang vegetables ay crunchy, ibig sabihin ay masustansya pa. At after ng 4 minutes, ayan, na-drain ko na nga. Hindi ko na napakita. Alisin natin yung tubig at ibalik natin siya sa kasirola habang mainit pa. After natin maibalik sa kasirola, ilalagay na natin yung 2 teaspoon ng butter. Tapos, ito-toss natin yan later. Ihahalo-haluin natin. Inulit pa. Hahaluin natin yan para dagdag din sa lasa. O, diba? O, ganyan lang yan siya. Halo-haluin nyo lang. Kasi, mainit pa yung ating kasirola. Kaya, matutunaw na rin yung butter dyan. Halo-haluin lang, besh. Huwag kang magsasawang maghalo-halo. Konting tiyaga lang, pasasaan ba't gaganda din ang ating buhay. Hugot pa more, mga beshi. After nyan, transfer natin siya sa plato. Yan na yan, ready na yan. Makikita nyo na lang later kung ano pa idadagdag. At ayan, ilagay na natin yung yogurt sa tasa. Salin natin yan, yung yogurt sa tasa. Aba, inulit pa, parehas lang naman yung sinabi mo, Ma'am Shi. Basta yun na yun, i-transfer natin yung yogurt sa tasa, ilagay natin sa lalagyan, o diba? And then, save. After nyan, kumuha tayo ng a bit ng coriander. Sa atin ay kinchay. Kinchay to, alam ko sa pinalalagay sa pansit. Coriander yung tawag dito. Gayatin lang natin siya ng maliliit, as in pino. Pipinuhin natin yan. Pagkatapos ay ilalagay natin yan sa yogurt. Yan.
Yan yung magbibigay ng lasa at aroma sa yogurt. Tapos, pagkatapos nating lagyan ng coriander, lalagyan naman natin siya ng asin. Yan. 1 to 2 teaspoon ng asin. Depende sa panlasa nyo. Tikman nyo na lang yan kung okay na sa panlasa nyo. Then, lalagyan din natin siya ng paminta. Yan, pepper. O, diba? Yan, pepper. Lalagyan din natin siya ng paminta. Around the half teaspoon lang ng paminta ang ilalagay. Pag masyadong madami kasi, baka mag-iba na yung lasa niya, diba? Baka medyo maanghang or something na hindi. Mga half teaspoon lang pwede na. Pero it's depend again sa inyong panglasa. And then, imimix-mix lang natin yan. Imimix natin. Mix. Yan na yung magiging parang ano natin mamaya, sauce. O, diba? Sauce daw. Yes, yan na yung sauce. Naka-ready na yung sauce natin. Paulit-ulit ka naman, Ma'am Shi. And then, iset aside na natin yan. Tatabi natin kasi yan na yung sauce natin. And then, yung lemon, gagayatin naman natin siya sa 4 pieces. Yan, ganyan lang siya. Gagayatin lang. Dahan-dahan, baka mahiwa ka na naman. Transfer natin yan siya sa platito. Pang-garnish natin yung dalawa. And then, yung dalawa, ipipiga natin yan dyan sa yogurt. O, diba? Maasim na nga yung yogurt. Tapos, lalagyan pa natin ng lemon. O, diba? Okay lang yan. Pero, isang lemon lang naman yung ilalagay natin. Konting-konti lang yan. Pandagdag din sa taste niya. Alisin ang buto, may nasama, and then halu-haluin ulit, halu-haluin. Halu-haluin mo ako at napakanta pa si Inday. At yan, check na natin yung ating patatas. After 12 minutes, tama ba? 12 minutes? No, after ilang minutes, basta bobo ako sa math, yun na yun. 30 minus 8. O, diba? Halu-haluin natin. Kasi parang napansin ko yung isang side lang yung naro-roast. Dito lang sa kabila, sa may unahan. Kailangan natin silang ulit-ulit na baliktarin para maging well yung kanilang pagkaluto. At ayan na nga, tapos na. Ilabas na natin sa oven ang ating patatas. Okay na yun ng ganyan kahit hindi lahat masyadong sunog. At ayan, i-divide na nga natin sa 2 plato yung ating niluto kasama yung salmon at saka yung patatas, yung long beans kanina. And then, lagyan din natin siya ng tig 1/4 na lemon. Just in case gusto pa nilang mag-squeeze ng lemon sa kanilang dishes, like squeeze nila yung lemon sa long beans, sa salmon, and sa patatas. And iserve natin siya with this sauce, the yogurt sauce na ginawa natin kanina. Siguro naman perfect combination naman siguro yan. Masarap na masarap. At ayan na nga ang ating plating. Eleganteng elegante. Para kang kumain sa restaurant na 0 star, char. Mukha naman siyang pang ilalaban. O, diba? Enjoy, happy eating!